natin ang ating mga pangunahing balita. Dumepensa ang Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos na arestuhin ang CEO at founder nito kasama ang 4 na iba pa dahil sa umano'y tangkang pangingikil ng 300 million pesos mula kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ginit ng PGMN na inosente at malaking setup lang ang ginawang pag-aresto ng National Bureau of Investigation sa kanilang founder dahil sa kilala silang kritiko ng Administrasyong Marcos Jr. Karagdagang detalye sa report ni Erlo Bringas. Agad na inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang entrapment operation. Ang 5 individual na yan, kabilang dyan ang founder ng online news media na Peanut Gallery Network na si Roberto Maria Franco Cruz, Mabanta at 4 na iba pa kaugnay ng umano'y 300 million pesos na robbery extortion scheme. Ayon sa NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD, nagsimula ang investigasyon matapos maghain ng reklamo si dating House Speaker at ngayon later Representative Martin Romualdez laban kay Mabanta at ilang miyembro ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. It's based on a complaint na there's an extortion for a huge amount of money perpetrated by the individuals who were apprehended last night. No? So, there's nothing extraordinary kasi trabaho naman natin ng NBI ito to go after mga ganitong complaints, no. So there will be charge for robbery extortion in relation to violation of the cyber law, no. Lumabas sa investigasyon na umano'y nagbanta ang grupo na maglalabas ng online content na nag-uugnay sa mambabata sa korupsyon sa Kamara. Kapalit umano ng hindi paglalabas ng nasabing expose, hiningi raw ng grupo 300 milyong piso na babayaran sa 4 na bayaran. Ikinasa ng NBI ang entrapment operation matapos ang paghahanda para naman sa pag-abot ng unang hulog na umaabot sa 75 million pesos. Sa operasyon, nakipagkita si Mabanta sa mga undercover agent sa isang hotel sa Makati at pinadala ang pera sa Valle Verde Country Club sa Pasig City. Doon ay inaresto na ng mga operatiba sina Mabanta, Erickson James Pacaba, John Alexander Gomez, Jardine Christian Serrano at isang Franco Jose Gallardo. Yung press freedom, okay yan, we protect it. But criminal activities will go after it. Ang NBI po will act on evidence-based po tayo even dito sa nangyari na to, sinundan natin kung saan po pupunta yung ebidensya. Samantala, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na hindi raw dapat gamiting panangga ang freedom of expression para sa extortion, pananakot at iba pang kriminal na gawain. Because we don't want social media to be weaponized. Meron kasing mga practices sa social media na kailangan natin sigurong bigyan ng pansin na tutukan na mga kailangan nating itama. It's about time not zeroing on PGMN or the personalities but on the social media in general. Maringitin ng ginawa ng PGMN ang paratang na extortion at pagbabanta mula sa kanilang grupo. Sa post nito sa kanilang social media, iginit nitong setup lamang ang kanilang pagka-aresto. Ayon sa PGMN, nakapaghanda na sila ng isang 90-minute na expose na may kaugnayan sa umano'y korupsyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi rin nito na nanghingi sila ng pera o nagbanta kanino man at sinabing handa umano silang patunayan na wala silang nilamag na batas. Inakusahan din ni Mabanta si Romualdez na ginagamit umano ang issue para patahimikin ang kanilang grupo bago mailabas ang nasabing expose. Binanggit din nito na may natanggap umano silang mga babala o sa kanilang seguridad kung saan posibleng umano silang mapahamak. Samantala, wala pong opisyal na pahayag si Romualdez kaugnay ng mga paratang ng PGMN. Isa-isa nang nakakasuhan o naaresto mga kilalang kritiko ng administrasyon. Dahil dyan, may mga netizen at grupo na nagtatanong kung bakit may kinalaman ba ang mga kasong ito sa lumalakas na kritisismo laban sa gobyerno. Bagamat giit ng mga otoridad, plain law enforcement lamang ang mga operasyon at walang politika sa mga kaso. Dahil naman sa nangyaring pag-aresto na yan, lumitaw ngayon sa social media ang isang dating Facebook post ng nasabing network noong December 21, 2025. Nakasaad dito ang isang mistulang open letter ng Peanut Gallery Media Network o PGMN para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing liham, inilahad ni PGMN founder Franco Mabanta ang kanyang loyalty sa Pangulo at ang kanyang pagtangging makisali sa umano'y paglalabas ng dirty laundry laban sa mga naging kaalyado sa politika.
Binanggit din sa liham ang pagtulong nila sa pagbuo ng social media infrastructure ni Marcos noong 2017 at 2018 kung saan ayon kay Mabanta, naging malaking bahagi sila sa paglakas ng online na presensya ng Pangulo. Sagot naman ng Malacanang sa lumitaw muling post sa social media. Nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Erlo Bingas para sa Matadag Agila, matatag, matapang, matapat.